Right, pretty serious allegations and accusations there hurled by Assistant Engineer Bryce Hernandez, naming Senators Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva as those who allegedly received amounts which he called commitment from the projects in Bulacan. These are, of course, mostly flood control projects and ghost projects as well. Hernandez there getting into details. Senator Jinggoy Estrada receiving 355 million from these projects. Okay, let's resume our monitoring of the ongoing Senate hearing. Para at least, just to make sure, no? For fairness sake. Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, Ganun, si Alcantara. Kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako ka-close sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya ako. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ng aking kasamaan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce, yung pagkarinig ko? Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? So, ibig sabihin, si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat, kaya nga nandyan ka, yun ang gusto mong sabihin, di ba? So, anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction, ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng SIMS na connected sa mga ghost project ay yung pagbibid nila ay according to Sally ay pre-arranged na, kumbaga siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So ibig sabihin, nagbidding lang kayo pero pre-arranged na, kasi ang sabi ni Sally Santos na may-ari nitong kumpanya na to, ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to, kung saan itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Now I give way to other members who wish Yes, to... but before going to the minority, we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya
At marami po magpapatunay. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pumumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point Mr. of order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah, Masyado na matagal ang sinasabi Yeah, niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, very Tagal na quick- sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Yeah, Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara. And nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpolator? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Arisi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali. Kagaya nga po ng sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Sinasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po ipagawa sindikato sa akin. may boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na waang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na
Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So na yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung pinaka kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto ko po tanungin si Yusek Cabral. Na po si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan ang galing yung mga, kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano ay galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino yung gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, well, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po ng sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertions.
And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. And also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So move, Mr. Speaker. Second. Are there objections? No, but to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion to just cover the others, please. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, very quick interjection just for clarity. Mr. Chair, palagi kasing nauulit-ulit na nasasabi ang word na insertion. Just for the public consumption, napapasok po siya para siyang errata inside legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinasok. But it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment. Ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan, redundant, or posibleng ghost, ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate insertion. But basically, the real term this is errata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas kailangan. So it's part of the check and balance. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. All right, thank you. Insertions is not illegal per se. It's a regular thing in Congress. I've been here for 13 years. Okay naman yan. Kaya lang po dito sa 3 taon na nakaraan, yung insertions po parang napakalaki. 1 trillion mahigit yung nabago, nadagdag, na-divert. Kaya lumutang itong ganitong kalaking problema. Para pong greed gone wild. So, palagay ko po, dapat talaga nating imbestigahan itong bagay na ito. If we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko, dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether senador, whether congressman, DPWH, pag nakikita ko si Engineer Alcantara, medyo umiinit talaga ulo ko eh. Salamat po. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.